Good morning, Sir Joel. Good morning, Ma'am Weng. At good morning po sa lahat na nanonood at nakikinig sa program niyo. Opo, Attorney Jet, ano bang schedule po ng kailan ba yung second subasta? Auction. Ng Subasta. mga sasakyan po ng mga diskaya. Bali po, sa Friday po, December 5, 10 a.m. po, sa ground floor ulit ng Ocom Building, sa aming situation room. Magkakaroon po ng pangalawang bidding. Ito pong natitirang apat pa na sasakyan na kasama po dun sa unang round ng bidding na hindi po nabili. So yan po yung magiging subject. Mula naman po ngayon hanggang bukas, may public viewing po siya doon sa aming lugar para po dun sa mga interesadong makita yung kondisyon nitong mga sasakyan na to na gusto mag-participate po sa Friday. Sinasabi ni Attorney Chris Bendijo, bawal po ang walk-in. So, when you say bawal po ang walk-in, ano dapat ang requirement para makapag-bid po dyan? Nagpaparehistro lang naman po. They just need to register. Meron din po kami mga requirements na specific na kailangan yung isubmit. Ito po mga requirements ito is to make sure that ma-evaluate namin yung mga bidders para po hindi po ma-circumvent yung ating rule na kung sino man po yung may-ari dati o nag-smuggle na itong mga vehicles na to, hindi rin po sila yung gagamit ng dummies or mga personalidad para sila din yung makakuha or mag-participate dun sa bidding process. Sino-sino nga po yung mga bawal na mag-bid, Attorney Maronilia? Unang-una po, kailangan nyo po mag-qualify under dun sa aming rules. Mapapakita nyo po dapat yung inyong capability to be able to purchase these products. So may mga clearances po kaming ni-require dyan. Isa na po dun yung clearance coming from the Bureau of Internal Revenue. Ibig sabihin, wala po dapat kayong pangungutang sa ating pamahalaan. Pangalawa po, you're in no way connected to doon po sa mga iniimbestigahan naming mga tao na maaaring may kinalaman sa illegal na pagpasok nito mga sasakyan na to. Ito lang, Weng, medyo lubhang buwaba na yung floor price from 45.314 million itong Rolls-Royce Cullinan naging 36.2 million na lamang. Yes, oo. Ilang porsyento ito? More than 10% yata, Attorney Jet, Mga ganun po. Ang ginamit po namin na re-evaluation is based dun sa 60%. May bagong rule po kasi kami na ginamit siya which is approved by the Department of Finance naman. At ginagamit din po namin dun sa mga multinational companies na may mga diplomatic privileges po at maaring gusto nang bayaran yung mga kotse nila. So based po dun, ang total depreciation po niyan is yung landed cost plus less than 60% per year po nung landed cost na yun, yung pwede nyo ibawas. Tundra. Yung Tundra, ito, banggitin ko lang, Weng. Yung Tundra, Toyota Tundra, 3.47 million na lang. Dati, almost 5 million. Ang Toyota Sequoia, 4.669 million na lamang. Dati, 7.258 million. Yung Bentayga na Bentley, nasa 13.8 million na lamang. Dati, 17.3 million Attorney Jet. So, medyo, malaki ang binaba. Magmula dun sa unang auction patungo dito sa pangalawang auction ngayon. At inaasahan ninyo siguro baka maibenta na ito. Tama po. Yun din naman po yung aming inaasahan. Kasi kung ikukumpara niyo yung mga current market prices ngayon ng used vehicles, medyo malapit-lapit na po itong mga presyo na aming ibinibigay, yung aming mga floor prices. So, yun din naman po yung feedback na nakuha namin dun sa mga unang nag-participate ng bidding process. Some of them actually gave us feedback na kung may konting adjustment sa presyo, maaring na nakapag-bid na rin sila dun sa mga sasakyan na yun. Yun nga lang ipapaliwanag ulit namin, may proseso po kasing kailangan daanan sa pagpepresyo po nitong mga items na to sa ilalim po ng batas natin. At yun po yung sinunod namin, kaya hindi po yan basta-basta binababa. Nagkakaroon po yan ng prosesong pinagdadaanan. Kaya nga po dito, bago po tayo nakapagbaba ng presyo, kaya kailangan po natin dumaan sa second bidding process. Attorney, ang daw yan, Joel, as is where is. Kung ano itsura niyan at ano lagay ng sasakyan ngayon, pag nakita mo doon sa kanilang viewing room o viewing area, yun na yung bibilihin mo, yun ang babayaran mo. So kung may sira yan na konti,
may kulang na pyesa kasama yon sa kabuuan ng Yun na bayan. yun. Yun ang mismo yun. ano? Bakit hindi po nag-decide ang BOC na ayusin para mas mataas-taas na maibenta? Yun ho kasi yung nasa ilalim ng batas natin, no? Aha. Prohibited din ho kaming gumalaw ng mga ganyang bagay, no? Talaga pong sa ilalim ng batas natin, ang bidding process po namin is on a as is where is basis, no? And number 2 naman po, no, kung titingnan niyo naman po yung mga sasakyan na yan, hindi pa naman po ganun talaga yung, kung may sira man po or may konting pagkukulang, napaka-minor, Ma'am Weng, no? Maayos pa po ang evaluation naman nung aming experts na kinuha, no, para tingnan yung mga sasakyan na yan, which were also considered, no, Opo. dun sa aming pagpepresyo niyan. Lahat yan ay maganda ang running condition. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In fact, Tsaka, low mileage, Weng, low mileage. Hindi masyado Hindi nagamit, ibig nagamit. sabihin. Paano ba gagamitin yung 70 ilan ba sasakyan nila? Di ba? 70 sasakyan. Tsaka yan Parami. yung mga Dami. klase ng sasakyan, Attorney Maronili and Joel, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, yung pag gano mo pa lang na susi, lalaklak na ng gasolina o kaya diesel. Tama po ba? Malalakas ang capacity. Tama ho. Tsaka naman ho, no, again, no, bago naman ho yan, bago rin po yan namin pinatingnan namin yan sa mga experts sa mga ganyan sasakyan. In fact, we had it cleaned din, no, para naman po presentable. At yun po yung kahalagahan din, no, nung kailangan nyo siyang ma-view. That's why we give them opportunities to view it today and tomorrow. Magdala ho sila ng mga mekaniko nila, kung sino man eksperto nila. So they will be able to evaluate kung yung pagpepresyo namin is tama doon sa kalagayan ng sasakyan. Doon po sa Importante lang, 7 original na sasakyan na yan, ng mga Diskaya na for auction, 200 million ang original target na kitain dito ng gobyerno, di ba, Baba na. Joel? Ngayon, ang naibenta yung unang 3 sa halagang 38 million. I understand, ang target naman na makitain mula dito sa 4 ay 50 million. Hindi po masyadong mababa na yung target natin, Attorney Maronilia. Meron pa naman po tayong ibang sasakyan, ma'am, no? Unang 7 pa lang naman po yan. 13 po lahat-lahat yan, no? So yung the rest po, pinoproseso lang din namin yung finality ng kanilang seizure cases. And they will be auctioned off as well. Kung hindi man po natin ma-reach yun, siguro po malapit-lapit naman doon, no? Yun naman po yung prediction lang namin. But really, we have to go by yung market forces din po, no? Para po ma-dispose yan, no? Tandaan po natin yung mga sasakyan na yan, they depreciate, no? Opo. As time goes by. So for us, it's also critical that we're able to dispose of them as soon as possible, no? Once po ready na siya, para hindi naman po magkaroon ng kalugian, no, sa gobyerno, dahil po ang prosesong ginagawa niyan, once pong ma-forfeit yan, property na ho ng pamahalaan yan. So ibig sabihin, yung pong halaga niyan, kailangan pangalagaan at ma-maximize kung ano man yung value na pwedeng makuha natin. Di ba meron pong ibang mga sasakyan na gusto ng mga Diskaya na manatili sa kanila? Yun yung pinoproseso yata ang 6, no? Tama. 6 po ba yun? Attorney, no? Meron po silang kino-contest, and meron po ay dinidinig na po natin ngayon. Okay, and wala pang final decision po doon kung iyon ay mananatili sa mga Diskaya o isasama na rin po sa auction ng BOC? Wala pa po, no? May mga proseso po silang pinagdadaanan ngayon tungkol sa pagde-determine whether yung mga papeles na isinabit nila ay sapat para patunayan na tama ang pagpaparating nito sa ating bansa at yung buwis na pinagbayaran nito. Dito po sa natitirang 4 na isusubasta ninyo by December 5, dumami na ba yung mga interesadong bumili, Attorney Maronilia? Dumami naman po yung nagkaroon naman po ng madami-daming intention to register. But usually ho yan, the registration, we will know by most likely tomorrow po, no? Kasi syempre po, yung iba dyan mag-register after viewing pa ho, no? So we think that most likely yung bulk ho nung mag-register at magpapakita talaga ng interest ay mangyayari after nitong araw na to, kasi itong araw po na to yung kanilang initial viewing. But meron na rin pong nag-register even without viewing. Ibig sabihin, ito po yung mga nakakita na during the first bidding at naghihintay lang ng konting adjustment sa presyo. Yun lang, Weng, no? In the event na hindi ito maibenta dito sa second auction, parang ipapadirect offer na yata ito Yes. kay Rowena Salvacion. Ay, tatanggapin ko yan.
Hindi, ibig sabihin, ano ba ibig pag sabihin ng sinabing direct offer? Ano Ano yun, ibig Atty. sabihin ng Attorney Maronilla? Jet? Oh? Ang rule ho natin, once na may 2 failed biddings po kayo, ang pangatlong paraan na po na minamandate ng batas natin, batas po ito nagsasabi nito, ay tinatawag nating negotiated sale. No? Wala na po itong bidding. The Bureau of Customs will just accept offers, no, for these cars. So kung sino po yung may pinakamataas at offer. magandang offer, yun po ang makakuha. Selyado yan, rule Attorney Jet, selyado ba yan? Pag Yung mga- nagbigay sila ng sealed din po. offer. It's Sealed. formal. It's formal and sealed also. No? Bubuksan namin yun once the offer is tendered. May negotiated sale committee po yan at sila lang po mag-evaluate. Again po, no, para po sa kapanatagan ng ating mga kababayan, yun din ang standard pa din po even on the negotiated sale procedure is that dapat po yung acceptin naming negotiated sale offer hindi po highly disadvantageous to the government. So, yun nga lang. Ang problema dyan, pagka wala pa ring buyer sa direct offer, Weng, maaari daw sirain ng customs. Pero ang sabi nga ni Attorney Crisori, Attorney Marina, banggitin ko lang na bagamat sa ilalim ng kanilang panuntunan at batas, option yun. Option, no? Ang desisyon ni Commissioner Ariel Nepomuceno ay gawin ang lahat ng paraan na pagkakitaan ng gobyerno para may ibalik na salapi sa pamahalaan mula sa sinasabing pananamantala sa bayan. Di ba, Attorney Maronilla? Pero, Attorney Tama po, Jet, ano ba yan? Is that a rule? Pagka walang bumili, sisirain na lang natin. Di ba nauso lang yan ng panahon ni Duterte? Oo. Nagwasak ng Actually, mga... sir, it's wala ho sa batas yan. No? Ang option lang ho na yan, ang binabanggit naman ng aming kaibigan si Attorney Chris. Kasi po, meron pong executive order na in-issue dati or a presidential memorandum that was issued during the time of President Duterte na ano naman ho yun, yung reason naman nun is to deter, no? Ibig sabihin to teach the smugglers a lesson na hindi nyo na pwedeng makuha to. Kung magsasmuggle kayo, wala na kayong paraan para makuha yan, sisirain namin. But although there's an executive order that allows that and provides for that option, ang current policy ho ng ating pamahalaan dahil ho kinakailangan talaga natin ang pinakamas magandang gawin ay i-convert yan sa pananalapi at ilagay sa dapat pagpupondohan ng mga serbisyo para sa ating mga kababayan is to auction this off or put this under negotiated sale. So after po mag-fail yung negotiated sale, pwede po tayong bumalik sa bidding ulit. So pwede pala ulit ng bidding. Pero patuloy ang pagbaba po ng presyo. Yun nga, depreciated na. Oo, sobrang depreciated. Baka naman yung kulinan ni Joel, maging ano na lang, 5 milyon na lang, Atty. Maronilla, sa kahuli-hulihan nito, di ba? Sobrang lugi na gobyerno basta wag doon. nyo lang po, pwede ba i-bid out yung payong? Hiwalay? Attorney... Magmura sa Joel sa Shopee. Hindi pwede. Sa Shopee meron na ba? Hindi, saka wag mong bilhin yun, hindi matik yung payong. Manual daw yun. Tsaka sa Bentayga, meron dong kupita eh. Meron. Baka Yun daw ang mabasag. nagustuhan doon. Baka mabasag, Weng. Yun ang mahal doon eh. Anyway, Attorney Jet, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Good morning, sir. Thank you, Sir Joel. Maraming salamat po. Good morning po. Thank you. Si Attorney Vincent Maronilla, ang Assistant Commissioner ng Bureau of Customs.